Ayun this is the moment na naman guys. So nandito na naman ang Taxi Joe Rides para sa another edition para sa ating page for Taxi Joe Rides. Ito siguro makabuluhan na naman na pag-uusap ito. So welcome po natin yung ating mga tiga-apari. Yes, shout po dyan, tiga-apari. First time sa aking taxi na ma-onboard ang mga tiga-apari. Di ba may kanta nga ang Itbulaga, from Hulo hanggang Apari. Ang gugwapo naman pala ng mga nilalang mga tiga-apari. Oo. Saan po sa particular ng tiga-apari, sir? Sentro po. Sentro. Pati naman yung mga tiga-apari dyan, Sige na. Sino ang tiga-apari ang papatiin nyo, sir? Sino? Pakitanong tuloy. Pakisabi ngayong name nga, sir. John Gilbert po. John Gilbert. Sino yung sa likuran, sir? Sino? Marjan Makatsyag. Yun, sino yung isa, sir? Alin po. Yun, baka naman meron kayong gustong i-shout particular sa apari. Yung mga jowa nyo, kung sino dyan, politiko, whatsoever, sino. Pagkakataon nyo na. Shoutout nga pala kay Ivan J. Arce dyan na taga Minanga. Iyon sabi mo na nga ba yan na Tapos kung sir, anong masasabi mo sa sa mga tiga-apari? Okay na po. Taga-Kamalanjugan po ako. Alam lang Taga-apari. Ayan siya, tiga-apari. Ikaw tiga? Kamalanjugan. Saan yun? Before Apari. Ba? Hindi ko ngayon ko lang yata narinig yung name na yun ganun ba? So kailan pa kayo dito guys? Kahapon po. Kahapon lang, tapos kailan kayo uwi? Bukas din po. Sino kasama nyo? Kami lang po. Kayong tatlo lang? Apat. So ano yan, yayaan lang yan ng mga barkada? Opo, biglaan po. Nakapunta kami dito. So ano to, first time? Anong second time? Pangatlo na po. Pangatlo? Oo, ganun ba? So ano sa Baguio Oo. Kaya pakisabi doon sa tiga-apari Hello mga tiga-apari. Pasyal po kayo dito sa Baguio at welcome po kayo. Tapos hanapin nyo si Taxi Joe Rides doon sa page ko, mag-message po kayo. Kapag sinakay po kayo ni Idol Taxi Joe Rides, libre na daw po. Delikado Pasensya na po, wala po personalan, trabaho lang po Opo, trabaho lang po. Ako nagtutour ako dito, kaya kung kailangan nyo ng mga tour at saka at the same time mga matutuluyan, you got it. At ako yun. Si Taxi Joe Rides siya magpo-provide sa inyo dito for the assistance. Next time mo. Message kayo, sir. So ano naman masasabi nyo sa Baguio? Napakasarap ng hangin. Hangin? Sa sarap ng mga pagkain. Actually nga, hindi nga masarap ang hangin mo dahil nasa loob ka ng taxi ko, naka-aircon ka Excuse me. So, ang tawag dito, pasyal kayo rito ng February, yun ang coldest of the month. Yun ang highlight. Nandun yung panagbenga natin. So, nandun yung flower float parade at saka nandun yung ating street dancing. So, inaanyayahan namin kayo dito uli na pumusita sa Baguio. So, from from Mindanao, Bisaya hanggang quarter ng mundo na umaabot yung aking page. So hello po kayo diyan. Lalo na yung tiga Nigeria na on board ko kay Sir Samap. Sir hi diyan sa Nigeria. So ayun. Ano pa masasabi niyo? Malapit ko na kayo i-drop. Kailangan pag ako nakikipag-usap sa inyo, meron tayong counter. Kailangan counter strike lang, hindi lang ako magsasalita. So dapat meron din mga tiga-apari, taas niyo yung level niyo diyan. Yan So dito lang sila sa Ampere. Ayan ito na yung Ampere natin, sir. Yan So dadrop live ko lang muna sila dito mga ka-rides. Yung mga tiga-apari
Ano ba mga magandang mga ano doon puntahan lugar sa Apari? Particular. Dagat lang po. Puro dagat din. Magkano po? Beach, so 115 lang. So kung mga ka-rides mga tiga-Apari likewise and dito lang po si Taxi Joe Rides para for the assistance sa inyo Uy, tignan mo naman 120 200 ka na po, galante, mayaman ng mga tiga-Apari talaga. Sir, ingat kayo enjoy dyan maraming salamat, sige. Okay, bye-bye. So guys, yung ating mga tiga-Apari na-touchdown na natin dito sa location. Dito lang sa may Amper sila. Matawin na sila ito bukas. Wala napaka swerte naman ni Taxi Joe tayo. Laki ng tip 110 lang parang 90 pesos ang tip. So yun lang guys, at galing-galingan natin mga ka-rides ang ating mga pag-1-4 dyan sa mga ating mga bisita. Kahit na ngayon Sabado, parang hindi ko feel nga Sabado ngayon dahil parang konti ang mga ang gumigimik. Likewise yung ating mga bisita parang kukonti, hindi masyadong marami. Anyway, maganda naman ang naging panahon ngayon. Huminto na ang ulan, so marami na rin gumala. Night market medyo marami, puno. Marami mga bisita pero may mga sasakyan. Yung mga mga bisita natin na mga tinatawag ko na walk-in, walang sasakyan, yun ang kukonti. Yung mga sa bus umaasa sa mga sa terminal, so kukonti yan. Yun mga ka-ride. So ayun, may dagdag ko rin kanina. May grab ako kanina from country club. Pasok ako doon, so ginawa tayo ng ID, nagbigay tayo. Sabi ko lang naman sa gwardiya, so pakilista na lang yung ating trade names at saka yung tawag dito yung pangalan ng taxi, may plate number naman. At the same time, yun lang naman ang sinabi ko, parang nairita yata. Binigay ko yung ID natin, tapos binagbigay siya ng pass. Pagbalik ko, ayun parang binigay niya yung ID ko, tapos nagsalita ng parang hindi ko gusto. Huwag kang papasok dito kung mag-grab ka, kung ayaw magbigay ng ID, sabi pa naman sa akin. So hindi naman tama yung ganun na magsasalita yung gwardiya dyan sa country club. Shout dyan sa country club At hindi ko nagustuhan yung ganun na tema ng gwardiya nyo. Ako, willing ako nagbigay ng ID. Nakangiti pa nga ako Pero yung gwardiya nyo dyan, suplado, dapat yan marunong makipag-usap. Ini-entertain din niya dapat yung mga pumapasok dyan. Kung mo ba taxi yung pumapasok, ganun ang treatment niya. Kung mga private siguro, hindi naman siya magsasalita ng ganun. Diba mga ka-rides? Kaya ingat-ingat kayo dyan sa may country club na yan may mentionin ko na yan, hindi ako natatakot. Kasi totoo na nangyari dyan. Hindi naman tama yung ganun na pagsalitaan ka. Huwag ka mag-grab, huwag ka pumasok kung ayaw mo magbigay ng ID. Bakit? Sino ka para magsasabi sa akin na wag akong pumasok sa country club? Diba? Oo. Wala naman. Naghahatid ako ng paseros dyan, naghahatid ako ng guest dyan. So opposite lang tayo, nakikinabang din ang country club. Wag ganon, hindi tama yung ganon. Pagsabihan nyo yung guardian na yan, hindi ko gusto yung ugali niyan. Kahit patawag pa ako nung management ng country club. Diba? Pagsasalita ng gano'n, sino ka pa magsalita sa akin na huwag ka mag-grab kung ayaw magbigay ng ID mo? Nagbigay nga ako ng ID. Buti sana kung hindi ako nagbigay ng ID. Maanghang ang salita, hindi tama. So alam niyo naman si Taxi Joe Rides mga ka-rides, di naman ako ganun, may pagkabastos ang dating. Dapat tayo nasa mga ako gwardiya rin ako before residential guard pa nga ako ng isang politiko dati dito, pero hindi ko na may mentionin. May mga SOP tayo, may mga SOP ang management, nasusunod naman, sinusunod naman ng mga driver yan
Pero magsasalita ng hindi maganda para sa driver ay hindi naman na makatarungan. Bakit kung taxi lang kami, papasok kami dyan, tapos gaganong-ganunin lang kami na mga gwardiya, maanghang na salita? Hindi tama yun mga ka-rides, yung mga ganyan mga style ng mga gwardiya dyan. Makiusap kayo, makipag-usap kayo ng maayos. Huwag yung pabalang at huwag yung pabastos. Bastos ang dating eh. Kaya nahiya lang ako doon sa mga ginrap ko kanina at dalawang babae. Ayaw ko na makipag-diskusyon. Balak kong balikan nga eh. Ayan na, sabi sa akin nung na-touchdown, napakaano naman yung guardian na yun, mano. Hayaan nyo na, huwag nyo napansinin. Malit na bagay lang. Isa malit na bagay, parang nakakairita. Di ba? Hindi naman siya kailangan natin makipag-away. Hindi naman siya kailangan natin makipag-diskusyon, kundi doon lang tayo sa tinatama lang natin ang dapat itama, na hindi dapat sabihin sa isang motorista. Di ba? Ganun lang po yun. Chill lang tayo sa trabaho natin. Alam natin mahirap yung ganyang SOP na yan. Nangihingi kayo ng ID, trabaho niya, ililista nyo sa logbook, kailangan yan. Yun ang SOP nyo eh. Actually, yung ganyang SOP, dapat yan, doon lang sa mga base yan. Kagaya ng ng PMA. Normal na humingi sila ng identification kasi military yan eh, installation yan eh. Ganyan, private yung ganyan. Ando na tayo, merong pwedeng maging protocol nyo yan. Hindi naman namin pinakikialaman yun. Ang sa akin lang, maging maayos lang ang approach ng mga gwardiya nyo. Hindi ko mo taxi driver ang lit-lit na ng tingin nung iba sa amin eh. Wag naman ganun. Hindi naman kami balasubas eh. Kung may balasubas sa driver, may balasubas din na gwardiya. Ganun lang po. May ulo ko pagka minsan na ganyan, nakakagigil eh. Pero anyway, yun lang po. Yun lang ang masasabi ko. That's my part of my experience. At hindi naman natin na dapat palakin whatsoever. Ano man ang nasabi ko, katotohanan lang po tayo. Doon lang tayo sa katotohanan. At wala po akong kahit patamaan ko pa, wala po akong tawag dito wala po akong intensyon na masira ang anong paman. Kailangan ko lang, gusto ko lang may tuwid yung something dyan sa country club. Yun lang po. Para sa management ng country club, mabuhay kayo dyan. Oo. Marami ang produkto nyo dyan na mga magagaling na tao dyan nanggaling sa country club. So yun lang naman ang atin na masasabi for my experience. Yun lang mga ka-rides ha. Ingat-ingat na lang minsan pag sa mga pagpasok natin sa mga sa mga gate, sa mga guardia, may mga gwardiya. Pagpasensya na lang natin minsan. Minsan kasi kahit na sobrang haba ng pasensya mo, nakakairita rin nakakagigil minsan. Tao lang tayo na naapektuhan sa mga ganung pagkakataon. Pero ako, hindi ako nakikipag-away. Wala sa akin yun. So yun lang mga ka-rides at saludo ako dyan sa country club. Sana ikaw na gwardiya na naka-encounter ko kanina, magbago ka na ha. At ayusin mo yung pag-uugali mo na hindi maganda. Para naman pagka may naka-encounter ka na iba na mas astig sa akin, baka mamaya saan ka hirap na. So yun lang mga ka-rides. At chill pa rin tayo. At ito ako magte-10-7 na siguro. Okay na rin ako. At magandang gabi at magandang morning na para mamaya. So 5 minutes na lang para to 12 o'clock in the morning. So happy Sunday, happy Saturday. Till next guys Keep shine. Maraming salamat po.